Okay, maraming nabibiktima ng scam hindi dahil mahina ang ulo nila, kundi dahil mahusay lang talaga ang paraan ng mga scammer. Ito ang pinakakaraniwang dahilan, diretsahan na tayo. So, madaling maniwala dahil may tiwala. Likas sa ating mga Pilipino ang magtiwala, lalo na kung may kausap na mukhang opisyal, kaibigan, kamag-anak o may logo ng bangko o gobyerno. Diyan pumapasok ang scammer. Ginagamit ang takot at pagmamadali. Mga linyang, ma'am sir, may problema ang account ninyo. Last warning na po ito. Kapag natakot at nagpanik ang tao, hindi na nagbe-verify. So, ikatlo, pangakong mabilis na pera o premyo. So, narinig mo na ba o nabasa mo na ba yung mga salitang nanalo ka, double your money, easy income online? Kapag may kahirapan o pangangailangan ng isang tao, nagiging target ang pangakong mabilis na ginhawa. Pang-apat, kulang sa kaalaman sa digital safety. Hindi lahat ng tao marunong mag-check ng fake links, cloned accounts, phishing messages. Isang click lang nito, tapos na. Ikalima, nahihiya o ayaw magtanong. Yung iba, alam nang parang may mali, pero iniisip nila na baka mapahiya ako, baka OA lang ako. Ayun, tuloy pa rin. So pang-anim at ang huli, targeted na ang scam ngayon. Hindi na basta mas text. May mga personal info, pangalan, alam ang katrabaho, alam ang trabaho, alam ang kamag-anak. Kapag mga ganitong bagay, mas convincing at mas delikado. Ang bottom line dito, hindi tanga ang nabibiktima. Sadyang matalino lang ang mga scammer.